Pagbalik sa kasalukuyan, may bagong misyon ng Education Protection Agency. Ang babaeng estudyante sa kasong ito ay si Hani, na may social media account na may milyon-milyong views. Madalas siyang mag-post ng mga video tungkol sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa social media at nakakakuha ng napakaraming likes at shares. Ngayong araw sa klase, nagpatuloy siya sa pagla-livestream. Nalaman ito ng guro at kinumpiska ang kanyang phone. Kalaunan, ipinakita kay Miss Jung ng isang kasamahan ang video mula sa channel na JJ. Nag-post ang babae ng video ni Miss Jung na ginugupitan ang buhok ng isang babaeng estudyante online, sinadyang baluktutin ang katotohanan at mang-akit ng views gamit ang basurang content. Lumalabas na noong panahong iyon, inililigtas lamang ni Miss Jung ang estudyanteng iyon mula sa buhok na nadikitan ng chewing gum. Bilang homeroom teacher, tinawag ni Mr. Ko si Hani sa kanyang opisina upang kausapin. Iminungkahi niya na dapat tumigil ang estudyante sa pag-post ng mga video na sadyang nakamute upang magdulot ng hindi pagkakaunawaan online dahil malaking epekto nito sa mga guro. Sa una, patuloy na nagdahilan at sumagot si Hani. Ngunit nang marinig niyang aksidenteng nahuli ng guro ang sandaling in-edit nila ng kaibigan nito ang video, agad siyang natahimik. Ngunit bilang rebeldeng estudyante, hindi basta-basta pinalampas ni Hani ang bagay na yon. Paglabas niya ng opisina, sinadya niyang kalasin ang buttons ng kanyang damit at nag-online upang magpanggap na biktima na sinasabing hinaras siya ni Mr. Ko dahil sikat siyang streamer. Mabilis kumalat ang kaso sa JJ na parang apoy. Mabilis na natakot ang paaralan dahil sa sunod-sunod na tawag. May ilang tao pang ang pumasok sa paaralan upang mag-livestream at ilantad sa publiko ang pagkakakilanlan ni Mr. Ko dahil dito, napaharap siya sa napakaraming problema at matinding panggigipit. Si Mr. Ko ay mental na tinakot ng mga mensahe at komento sa social media. Naapektuhan din ang kanyang asawa at pamilya at nakaramdam sila ng matinding kahihiyan at pagkabigo dahil sa mga paratang na bigla na lamang lumitaw. Hindi na makapag-isip ng maayos si Mr. Ko, nagtago siya at hindi nangahas umuwi upang harapin ang kanyang pamilya. Nang gabing iyon, nalugmok sa kawalan ng pag-asa si Mr. Ko at nagpakamatay sa loob ng kanyang kotse.